Gandang araw guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-assemble ng isang brand new PC set. Ang kanyang specs ay Intel i5. Yan. So, ang kanyang code ay i5 sa baba nakikita yun. i5 9400F. So, sa mga nagtatanong, kung bibili kayo ng ganitong processor at balak nyong gamitin yung PC nyo na may built-in graphics card doon sa motherboard, technically hindi ito po pwede. Walang lalabas na output doon kapag ito ang pinili nyong processor. So, tandaan nyo, i5 9400F. Okay? So, ito ay 9th Gen Intel i5 processor. Tapos, so ito yung board na pinili ng pamangkin ko, si Kuya Harvey. Ito yung Asus Prime H310M-E R2.0. So, ang kagandahan nito, meron siyang tinatawag na M.2 NVMe slot. So, yun yung part ng motherboard na yun na pwede tayong maglagay ng NVMe para mas mabilis ang kanyang transfer rate. So, para sa yung NVMe o yung M.2, ito yon. Ito ilalagay natin instead na conventional hard drive. Ito yung conventional o spindle drive na tinatawag. Tinatawag tong spindle drive kasi gumagamit siya ng platter at saka ng disk head para basahin yung kanyang data. Nang sa ganon, may process yun ng computer. So, may kabagalan ng kanyang system para magbasa ng data. Unlike kung gagamit tayo ng SSD, lalo na tong M.2, mas mabilis siya. Di hamak dito. Sa mga nagtatanong, gaano ba kabilis yung NVMe na M.2? Kung meron kayong SSD drive, ang format nun ay parang ganito rin, pero ang kanyang size ay rectangular. I-compare natin yung sa SSD. Dito sa hard drive, 5 times siyang mabilis. So, kung hard drive ay mabilis siya ng 1 instance, doon sa SSD, mas mabilis siya ng 5 beses. At ito naman ay 15 times na mas mabilis ang M.2 sa typical na hard drive. So, ganun siya kabilis. Ngayon, meron tayong memory. Yung memory gagamitin natin ay HyperX na Kingston. Dalawa yan. So, bakit dalawa instead na isang chip na lang o isang stick na lang ng memory? So, may kinalaman nyo sa kit. So, once na dalawa yung binili nyong memory, ito ay naka-assign sa tinatawag na dual rank DIMM. So, ang function nito, para magamit niya yung motherboard slot, gagamitin niya yung dual rank o ibig sabihin, 2 beses ng kanyang memory bus ang magagamit. So, parang sinabi natin, isang kalsada, 2 lanes lang siya. So, yung dumadaan doon, 1 lane papasok, 1 lane pabalik. So, dito naman, kapag sinabi nating dual rank, sabihin natin yung kalsada o yung intersection, 2 lane papunta at 2 lane pabalik. So, pag inisip natin yon, mas maraming sasakyan ang pwedeng dumaan sa kalsada. So, yun ang kanyang advantage. Double yung kanyang data bus na pwedeng sumabay doon sa bilis ng motherboard. Saka doon sa ibang mga peripherals niya.
Tapos, gagamit siya ng MSI Ventus, yung X5 na GeForce 1660 Ti. So, mamaya pag-usapan natin yung about dito sa graphics card o gagawa ko ng separate topic doon para i-discuss natin yung mga technical terms pagdating sa mga graphics card at yung recommendation natin para sa end user, yung tayo yung gagamit mismo. Okay? So, hindi natin may kakaila ng PC, gagamit tayo ng power supply. Ito yung power supply na gagamitin natin. O, baliktad. Sorry. Ito yung HyperX na 600 watts power supply. O, baliktad. Joke. HyperX. Sorry pala. Hyper K 600 watts, gawa siya ng FSP. So hindi to sponsor guys ng mga product na pinakita ko sa inyo gaya ng Intel, Asus, FSP, saka MSI. Sariling budget ng pamangkin ko to nung binili nila yesterday at saka nung kamakalawa kasi nagdalawang bili sila. Kasi yung kamakalawa, wala silang nabiling graphics card sa kanang keyboard. Kaya ito yun. May kasama yung screw para doon sa mounting screw sa chassis ng PC. So, ano pa yung kulang natin? Meron tayong chassis. Yan, o system case. Na kung tawagin, gawa naman niya ng thermal tape. So, kung nakikita nyo yung box niya, ang model ng thermal tape ay Versa H17. Yan yung napili ng pamangkin kong case kasi maganda siya, matibay, at simple yung design. So, yan yung kanyang nabiling case. So, sa mga gustong pumili nitong case na to o bumili, ilalagay ko na lang doon sa link doon sa baba. Hanapin nyo na lang para doon sa additional information pati doon sa mga parts ng mga PC na binili nilang pamangkin ko para meron kayong idea. Tapos gagawa din ako ng separate video pagdating doon sa mga types ng mga peripherals or component ng PC. Yung mga technicalities doon para lubos nating malaman o ma-share ko sa inyo. So, yun lang. So, assemblein muna natin yung PC. Okay. Balik tayo ngayon, guys. Pag-assemble ng PC ng pamangkin ko, si Kuya Harvey. So, ito yung box ng processor. Pag tinanggal nyo yan sa loob, yung laman, meron niyang protective seal. Yan, kakalasin nyo lang. Meron niyang dalawang component. Yung processor. Ito. Yan, sorry. Mauga. Itong processor, meron niyang category kung ilan yung kanyang pinless. So, ito ay 1151 pins. Ito yung 9th gen Intel i5. So, pag sinabi nating ito, nakita nyo guys, i5 9400. Yung 9 saka yung 4, huwag nyo intindihin yung 4 saka 00F. Pag nakita nyo yung 9, automatic ang code niyan 9th gen. Kung ito ay 84, 8th gen siya. Kung 6, yan, 6th gen siya. Ganun yung pagbabasa ng microprocessor ng Intel. So, yung first digit sa kaliwa, dun,
yun yung kumakatawan doon kung anong gen yung processor. So kung magtatanong, etong processor na to, meron siyang 6 cores o 6 na physical core at 6 na threads. So ibig sabihin, kapag ito ay gumana, meron siyang katumbas na 6 na processor ang laman. Kaya mabilis siya. Okay na okay ito pagdating sa mga heavy applications na gagamitin ng pamangkin ko. Okay? Okay. Ito yung motherboard. Siya nga pala, huwag kayong hawak basta-basta sa parts ng board kasi pwede yung static electricity ng katawan natin mapunta dito at makadisgrasya ng ating components o makasira. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng anti-static wrap o kaya anti-static device. Meron akong ginawa dito, DIY lang, pero effective to kung kayo ay nag-aalangan na humawak sa PC component kagaya ng motherboard at processor. Kasi kung madisgrasya nyo, yun lang ang problema. Hassle yung pag pinawarantin natin. Pero huwag kayong mag-alala, tuturo ko yun sa ibang videos ko kung paano gawin. Okay, paano ka lalagay yung processor? So, unang-una, meron niyang CPU socket. So, pwede nyo tanggalin tong lever, yung metal lever na yan, tutulak nyo lang palayo doon sa hook o sa kalawit. Yan, aangatin natin, lalabas siya. Ngayon, tatanggalin natin yung plastic cover. Yung plate cover niya kung tawagin. Yung plate cover, yan yung humaharang doon sa foreign object na mapunta doon sa pin ng motherboard. Kasi pag yan nahawakan, automatic yan, sira na yan. Hindi na yan magagamit. Saka kung ipapawaranty nyo, hindi yan iwawaranty ng reseller o ng supplier kasi consider yon as owner's neglect. So, kasalanan nyo ng end user siya yung nakasira. Kasi obvious naman, nabali niya yung pins. Eh, nung binili to, kumpleto yung pins. So, hindi yon i-grant as, i-consider as warranty. Sablay na yon guys. Tapo na yung board nyo. O kaya, pwede nang ipakilo. Hindi, joke lang yon. Pero yun talaga. Hindi nyo pwedeng i-consider ipa-warranty kung nadisgrasya nyo yung motherboard. Kaya ingat-ingat lang. Tapos yung processor, huwag nyo nga hawakan sa ilalim, sensitive yan sa static electricity. Ngayon, paano ikakabit to? Paano nga ba? Meron yung tinatawag na yung triangle na to, yan, kung saan naka-align yung triangle o yung pinaka-pin number 1 ng motherboard. Pause muna natin. Okay, doon sa mga magtatanong, meron tong notches o tapyas sa magkabilang side. Ngayon, i-align nyo yun doon sa slot ng motherboard kung nasaan yung notch niya o yung tapyas. So, nandito yun sa magkabilang gilid. Mapapansin nyo naman, magkabilang gilid yan, meron yung tapyas. Doon siya naka-align. So, kung magtataka kayo, takot kayo, trust me. Hindi kayo magkakamali. After nyo ilagay yung processor, bababa nyo ngayon yung lever, ito. Tapos, ipupush down nyo yung inyong
lock o lever lock. So, kailangan isagad nyo, huwag kayo matakot. Ganyan talaga kahigpit yan. Tapos, naka-insert na siya. Hindi na yan malalaglag. So, kung mali kayo, meron kayong pagdududa, ang technique na ginagawa ko dyan, kung kayo ay mali, unang-una pala tandaan yan, hindi yan papasok kapag nagkamali kayo. Kasi yung dalawang latch nung processor, pag yun sumablay, hindi yun tatama sa kanyang mga pins. Therefore, mas mahihirapan kayong mailagay yan. Or hindi talaga siya papasok kahit anong pilit nyo. Susundan nyo lang kung nasaan yung cut at yung cut ng processor doon sa board. Pasok na yun. Tapos gagamit tayo ng stop fan ng processor. Kung sa mga nagtatanong guys, kailangan bang lagyan to ng thermal paste? So, pag sa ganitong brand new, hindi na to kailangan lagyan ng thermal paste. Kasi meron na yung pre-installed na thermal paste gagaya niyan. Ngayon, kung kayo naman ay nag-assemble, tapos nagbaklas kayo, nilinis yung buong PC, pati ito tinanggal nyo, kailangan nyo lagyan ng bagong thermal paste yung motherboard dun sa processor. Kasi ito, pag tumagal yan, nagiging malutong yan or tumitigas. Hindi na siya pwedeng gamitin. So, yun lang guys. May nabibili naman thermal paste. Minsan, mga worth 500 yon. Yung isang tube na kasing laki ng isang syringe o mga 5cc na syringe o minsan mas maliit pa doon. So, mga ganun guys. Ilalagay ko na lang yung link doon sa baba ng video ko after this. And then, ilalagay natin yung fan. So, yung proper orientation nito, tandaan nyo, pag tinanggal nyo yung processor fan, huwag nyo palang hawakan to. Delikado. Pag nahawakan nyo yan, mawawala yung thermal paste. So, kung ingat-ingat lang. Nahawakan ko yata. Lagot ako sa pamangkin ko. Hindi, okay naman yan. At least yung thermal paste, intact pa naman dun sa processor fan. Nabawasan lang ng konti. Pero pwede pa yan. Okay pa yan. Huwag lang yung tanggal ko lahat. Lagot ako. So, ang orientation nito, nakita nyo to? Ang gagawin nyo dyan, nahanapin nyo yung shortest way kung saan nakatapat yung pinaka fan header o CPU fan header. Ito yon. Itatapat nyo dito. So, para hindi na kayo mag-loop. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Okay, balik tayo. Naikabit ko na yung CPU fan. So, ang paglagay dito, tandaan nyo yung criss-cross pattern o yung bawat side muna. Dito, saka dito. Huwag kayong maglalagay o magkakabit ng fan na ganitong sistema. Dito muna, saka dito. Kasi mawawala yun ng proper alignment o pressure ng fan kapag pinilit natin. Hindi siya best practice. So, ang rule of thumb, ibig sabihin ng rule of thumb, yun ang pinakamagandang practice sa lahat. So, dito, press nyo muna, saka press nyo dito sa magkabilang side. Mas okay yun. Sure tayo na tatagal ang buhay ng ating computer. At yung header, eto, dito yan sa pinakamalapit na side. So, pwede tayong gumamit dito ng
cable tie, yung panali na usually may kasama yun sa chassis. So, ang gawin ko muna, pakita ko sa inyo muna paano to ikabit. So, hanapin nyo lang yung pin nito, hindi kayo magkakamali, may guide naman yan. Sa mga nagtatanong, pwede ba itong i-curl o iikot? Huwag yung gagawin yun kasi yung kable na to nagkakaroon ng stress. So, pwede siyang maputol or pwede magkaroon ng magnetic flux. So, nagkakaroon siya ng tinatawag natin na impedance kapag ito ay nilulok natin. So, mas maganda, consistent na lang tayo kung ano yung the best way para i-look to, kagaya niyan, mas okay yon. So, may tinatawag tayong rule na canceling ng impedance. Ituturo ko sa inyo sa ibang video. Siguro sa mga susunod na part kung may mag-request, i-discuss natin para malinaw. Okay? Okay guys, balik tayo dito. So, nalagyan ko na ngayon ng cable tie yung fan header ng processor. So, kung mapansin natin, dalawa yan. Yan yung tinatawag na pag-cancel ng impedance para hindi siya maka-affect sa ibang component nito. Mas safe yan. Saka, hindi siya masyadong mahigpit. Yung cable tie, saktong-sakto lang yung sikip niya. Kasi mai-stress yung kable niyan kapag sobrang sikip. At pwede rin makasira yan nung fan mismo. So, mas okay lang yung tama yung sikip. Ganyan lang, guys. Huwag yung sisikipan yung pagkakabuhol ng cable tie. Kita ba? Guys, kita nyo to? Yan tinatawag ko na M.2 SSD. So, NVMe, ano yan? Sorry, nabubulol ako. NVMe, 15 times na mabilis yan compared doon sa hard drive. Ganun siya katulin. Or sabi nila, more than 15 times faster than hard drive. Sa SSD, 5 times yung mas matulin sa SSD. So, kinakabit doon sa motherboard. So, hindi kayo magkakamali magkabit nito. Meron siyang latch dito o yung parang tinatawag natin na tapyas. Hindi sa presyo ng kuryente ng tubig yung tapyas Ito yung tapyas niya o yung cut. Para yan may align doon sa motherboard pag nilagay natin. So, ganito yon. Mahirap talaga pag pasmado Okay guys, ito yung memory na tinatawag natin na Kingston. Hindi to sponsored ng Kingston, DDR4. Meron din tong latch dito sa gitna. So, itatapat nyo yun sa latch ng motherboard. Pakita ko sa inyo. Dapat naka-align siya dito. Ito. Yan guys. So, hindi siya pwedeng ganyan. Hindi yan papasok. Dahil haharang yung latch dito sa kabilang side. So, dapat naka-align siya. Tapos, tanggalin nyo ibaba nyo yung lever o yung lock para maipasok nyo siya. So, ganyan. Pag meron kayo narinig na nag-click, pasok na yan. So, huwag kayo mag-alala. Pag hindi nakasagad yan, ito, yung lock nya dyan, isagad nyo lang o kaya itulak nyo rin para maipasok siya na maayos. Ganun lang. Okay guys, assemble na yung motherboard. Meron siyang M.2, meron siyang processor, saka yung fan, at yung dalawang 8GB na DDR4 RAM. So, total of 16 gig yan, yung dalawang yan. I-assemble naman natin yung board doon sa chassis ni Kuya Harvey.
Guys, ito yung I/O shield. So, bago nyo ilagay yung motherboard sa chassis, ilagay nyo muna to. So, nakalocate ito. Dito yan sa likuran ng motherboard. Itong area na yan. So, dapat, ang alignment nito, ganyan. Kung makita nyo itong dalawang butas, saka yung butas na maliliit na tatlo, yung dalawang malaki sa taas, ito yung taas ng chassis, yung tatlo nasa baba. Yun lagi ang orientation yan. Same with dun sa motherboard. Kahit anong motherboard ang bilhin nyo, ganyan ang orientation yan. Nagsisilbi yan takip para hindi siya pasukan ng foreign object. Lalo na kung meron kayong mababait na alaga sa loob ng bahay, or yung putike, ipis, yan. Hindi siya mapapasok o ang tawag doon. Basta, hindi siya mapapasok ng ganong mga foreign object na hindi naman kailangan sa loob ng PC. Pati yung mga dumi o alikabok. Yun lang. Guys, pakita ko lang sa inyo yung importanteng dapat nating malaman pag meron tayong casing o case. So, nakita nyo to, yung mga metal na yan, ang tawag yan ay studs. Yung stud na yan, bawat isa niyan, magbibilangin nyo, 6 na piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron din niyang mounting holes na corresponding doon sa kanyang motherboard na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pag ikakabit nyo yung board, saktong-sakto siya doon sa stud. Ngayon, may mga casing na ang stud, instead na nahandito, nakalagay dito. Huwag nyong ipipilit yung motherboard nyo na ipasok siya hanggat hindi nyo na i-align yung tamang posisyon ng stud doon sa motherboard. Kasi, pag yan ipinilit nyo at may sumabit dyan at nag-contact sa board, masisira yung motherboard nyo pati yung ibang piyesang kasama. So, tandaan nyo guys, yung stud nakatapat sa butas ng motherboard para sa proper installation. Yun lang. Guys, alam nyo ba yung criss-cross pattern? Yung pag ganon. Kung marunong kayo mag-create ng star, yan, mag-drawing ng star, naka-criss-cross pattern yung star para mabuo nyo siya ng isang buo. Sa pagtutornilyo, kailangan criss-cross pattern. Kung 6 yan, dapat ang una nyong lalagyan, ito, o sa makatuwid, yun ang tinatawag na criss-cross pattern para saktong-sakto o swabing-swabe kapag inilagay nyo yung motherboard nyo doon sa chassis. Walang magiging aberya. Everything is all right. Yun lang guys. At saka nga pala, saka nyo higpitan yung screw kapag nailagay nyo na as criss-cross pattern. Huwag nyo munang hihigpitan yung bawat screw. Hintayin nyo muna maikabit yung lahat ng screw. Saka nyo siya higpitan sa huli. Yun lang. Guys, ang haba na ng ginagawa namin ni Kuya Harvey pero di pa namin tapos. Ito yung mahirap gawin sa loob. Yung maglalagay ka ng tinatawag natin na front panel indicator saka switches. O yung tinatawag ng FPI o letter F, Foxtrot, P as in Papa, I as in Indigo. So ito yung may kinalaman doon sa mga switches niya. Sa reset, sa ilaw ng hard drive, saka ng power light niya o power indicator. Tapos yung USB 3.0, saka yung 2.0 yung itim. 2.0 yung itim, yung 3.0 yung blue. Mapapansin nyo, yan siya. Ito yung audio header para gusto mo magkabit ng speaker, mic sa harap ng PC. Mas convenient compare kung pupunta ka pa sa likod ng PC, meron siyang accessibility option.
So, eto, makikita nyo yan sa manual ng motherboard na bibili nyo. May kanya-kanyang direction yon o guide para ikabit. So, ito yung USB 3.0. Medyo malaki yung kanyang connection. Nakalagay dito yan. So, kaya kung ang balak nyo, naka-shroud lahat ng connections ng PC nyo, gawin nyo tong guide. Meron siyang butas dito doon sa kanyang shroud shield o yung kanyang cover ng power supply para hindi masyadong messy yung wiring. Yan tinatawag na shroud. Okay? So, may tanong kayo, comment lang kayo doon sa baba ng video. Sagutin natin yan kapag available akong time. Or kung gusto nyo, i-message nyo ako sa messenger. Pwede naman din. Siguro, kung sino yung unang masagot ko, yun, pagbibigyan natin. Okay, guys. The next part, yung pagkakabit ng power supply. Tandaan nyo yung power supply, ang labasan ng kanyang connection dito, dyan siya naka-align. Tapos, kung nagtatanong kayo, dapat ba naka-ilalim tong fan o nasa taas? Kung may makikita kayo ditong fan filter, dapat yung fan niya o yung kanyang cooling fan nakatapat doon sa kanyang filter. Para sa ganon, siya yung humihigop ng hangin na malamig papasok ng computer chassis. Tapos, ilalabas naman ng fan ng exhaust dito, yung mainit na hangin. So, yun lagi ang rule of thumb pag magkakabit kayo ng power supply. Hindi nyo pwede itong baliktarin kasi useless naman din yung kanyang ventilation sa ilalim. Yun lang, guys. Wow, pinagpapawisan na ako. Ang hirap mag-assemble ng PC. Pero sulit naman, kaya naman. So, naikabit na natin ngayon yung main power ng motherboard galing sa supply, saka yung 12 volt power header. So, additional power yon sa mga sustainable kagaya ng fan, chassis fan ng PC, saka ibang devices na kumukonsume ng 12 volts. Hindi nyo pwedeng hindi ito ilagay kasi kailangan talaga yan kasabay nito. Ngayon, kakabit naman natin yung tinatawag natin na hard drive, tapos panghuli natin yung graphics card. So, yung graphics card ang fruit of the crop sa lahat ng PC. Pag sinabing fruit of the crop, siya yung pinaka-interesting part ng computer kung may graphics card o wala yung isang binubuo nating computer. Mas maganda may graphics card kaysa wala. Yun lang, guys. Guys, nagmamantika na ako kanina pa. Ito pala yung improvement ng nagawa. Pakita ko sa inyo. So, ang ginawa ko dito, kinable management natin para yung wire hindi siya nakasag o naka-expose. So, yan yung pinaka-optimized na settings natin sa mga wiring. Yung hard drive, dito natin nilagay sa ilalim. Meron niyang screw. Ganito yung screw niya. Yan. Yung tinatawag nating long neck screw, tapos yung kanyang rubber shock absorber o rubber stud. Yan ang ginagamit nyo sa hard drive para may kabit yan. So, kailangan natin dito ng 4 na pares na ganito, kasama yun sa chassis ng computer na bibilin nyo. Huwag kayong pumayag kung yung chassis walang kasamang mga screw, kasi hindi yan maikakabit kung walang na appropriate na mga screw o mga stud na nakalagay dyan. So, yun yung dapat yung tandaan. Tapos, yan na. Ito yung likod. Sa mga baguhan, kapag kayo nag-assemble nito,
yung fittings nito, nung clip na yan, pwedeng pumasok yun doon sa HDMI port o kaya doon sa USB port. Pati doon sa network port o sa LAN connector. So, ingat-ingat lang kayo. Meron yan nakatikwas na metal plate. Huwag niyo siyang pababayaang pumasok dito sa loob ng port o ng pinagkakabitan natin. Kagaya ng Ethernet port saka ng USB port, pati yung HDMI. Nangyari kasi kanina sa akin, hindi ko napansin, nakapasok pala to at saka ito. Pero ito, nakalabas. Tama na yung pagkakabit. So, kinalas muna namin yung board, saka namin binalik. So, malapit na kaming matapos. Kakabit na lang namin yung graphics card. Ito muna guys ha. Babalikan natin. Guys, balik tayo ha. Ang kakabit natin yung graphics card. Sa graphics card, meron tayong iba't ibang klase niyan. Example nito yung MSI GTX 1660. Kung mapansin nyo, malapad yung graphics card. Hawakan mo. Man, I want this. What is too Yan po si Kuya expensive? Adler. Anak ko po yan. Ito si Kuya Harvey, pamangkin ko. Siya yung may-ari ng bagong PC. Ano nakikita mo dito? Ito yung copper plate. Gusto ko nito. Mahal. Ang tawag yan sa ganyang graphics card, yan yung tinatawag natin na double width. Doble yung kanyang lapad. Kaya, pag ikinabit natin yan dito, doble din yung kanyang tatanggalin natin na I/O plate cover. Yung I/O plate cover na yan, doon natin ikakabit yan. So, wag nating hindi tatanggalin yung isa o yung masasuffocate yung hangin na papasok sa kapalabas sa kanya. So, double width, full height. Pag sinabing full height, yan yung kanyang laki, full height. Meron tinatawag na graphics card na half height, yung ganito kalaki o ganyan kahaba. Kung magi-gaming kayo, guys, huwag kayong bibili ng half height kasi mahina yung performance nun. Hindi yun kaya. At least kahit 64-bit na full height, double width, okay na yon. Eto guys ay may tinatawag na bukod sa full height, full length. Ito hindi pa siya gaano full length. Alanganin siya. Yung mga full length na graphics card hanggang dito kayan kahaba. So siguro mga dalawang dalawang pulgada o 2 inches pa ang haba. Yun yung tinatawag na full length graphics card. So ito, ang tatawag dito ay double width kasi doble ang kanyang kapal. Mapansin niyo yung kapal niya. Ganyan kakapal. Double width yan. Half height. Full height pala. Full height. At saka full length graphics card. Yan yung mga pang-gamers na graphics card. Yan ang dapat yung tandaan. Kung bibili kayo ng graphics card, yung half height, ganyan kataas lang yan, huwag yung sasagarin siya pag mag-gaming kayo kasi hindi yan dinesign para sa ganong klaseng workload. Kabit natin yung graphics card. So, ang gagawin natin, guys, meron tong connector shield cover dito sa ilalim. Plastic yan. Tatanggalin natin yan para maikabit natin kasi sensitive yan sa static. Dapat naka-anti-static kayo gaya ng ginagawa ko. Yan. Tapos, ikakabit nyo yun dito. Parang hirap ikabit. Kasi meron pa siyang kailangan tayong tanggalin. Tanggalin natin yung port cover niya kasi yung tumatama. Hindi ko napansin. Para may kabit natin dito.
may narinig kayong nag-click sa loob, okay na yon. Tumutunog naman yan pag nag-click. Ibig sabihin, nakakabit na siya. Ang kailangan mo nang tandaan, kailangan nating i-secure yan ng tornilyo dito, dalawa. Mamaya uli guys, sa wakas, tapos na rin. Na-assemble na rin yung PC ni Kuya Harvey. Ito na siya. Ano ba ba't meron ditong dumi? May dumi. Okay lang yan. Ngayon, okay na yung setup niya. Okay na, may graphics card na. Nakalagay na yung supply. Ito, sabi ko sa kanya, in the future, pag nagka-budget siya, bibili namin niya ng chassis fan na 120 mm o 12 cm. Pwede rin dito yung 140 o yung 14 cm. Ito yung paglalagyan. So, open architecture. Pwede siya sa 12 cm, pwede siya sa 14 cm. Tapos, ang ganda niyan, mayroon siyang dust cover. Tapos, ang review ko lang dito dahil first time naming inassemble, gumamit ng ganitong chassis. Ito lang ang mahirap. Ito. Guys, kung meron kayong comment tungkol dito sa chassis na to, paano ito i-secure, kasi ginamitan ko lang ng GP. Ano yung GP? Gawa paraan para magsakto. GP. Naganap ako ng screw saka ng nut dito sa collection ko. Mabuti, meron akong nakita, meron akong naitago. Iba tayo, masinop tayo So, ngayon talaga. Mabuti, meron akong naitagong ganito. At least, magagamit na siya. Doon lang naman kami pinahirapan. Ito lang, itong tornilyo na to. Baka kasi kung bibili kayo guys ng ganitong chassis sa mga computer store, bandang huli mahirapan kayo sa paglagay ng plate cover ng graphics card niya. Tandaan niyo itong design na to. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko naman pinapublicity ng negative publicity. I'm sorry. Sinasabing hindi maganda. Maganda siya. Yun nga lang, nasa sa inyo na yan kung hindi kayo mahihirapan dito. Diyan. Kasi yung pagkaka-screw niyan, talagang kung hindi ko to ginamitan ng paraan, hindi yan ma-secure ng ganito kahigpit. Kasi ang nakalagay lang dyan, thumb screw. Yung thumb screw, mahinang klase yan pag isi-secure mo to. Kung malaglag ito, in the future, papasukan niya ng mababait. Yan. So, testingin na natin yung ginagawa ni Kuya Harvey na UPS. Tingnan natin kung kaya niyang assemblein. Sabi ko sa kanya, madali lang yan. Si Kuya Harvey. Ito yung binili niyang UPS, APC. American Power Conservation. Yan, meron tong fuse dito. Yan. So, kailangan ito, bago natin to gamitin, yung UPS. Kasi UPS na yung na-recommend ko sa kanya para matagal yung buhay at safe yung PC in case magka-brownout. At least meron pa siyang time para mag-save ng kanyang gawa. So, meron siyang fuse. Para siyang fuse pero battery connector yan guys. Parang sa fuse ng kotse. Pero battery connector yan para pag kinabit natin to, ma-utilize na ng UPS yung battery niya naka-install sa loob. Kasi pag hindi mo yan kinabit, useless din yan. Hindi yan gagana. Ngayon kung ba bakit mahigpit siya masyado. Ganun talaga. Ayun. Yan, okay na. Huwag nyo makakalimutan. Tapos, etong mga connector na yan, ito yung universal
plug. Universal yan. Tapos yung kanyang dulo. Ano ba yung dulo nito? Ang dulo nito, ito yung tinatawag nating NEMA. Lagyan natin yung takip. Ang tawag dito ay NEMA 515P. Ito yung ginagamit nating plug sa Philippine Standard. Pero tinatanggal natin usually yung ground. Mali yun. So, dapat present yung ground. So, siguro gagawa tayo ng ibang video. Discuss ko kung bakit tatlo yung prong nung plug natin dito sa Pilipinas. Saka bakit mahalaga meron siyang ground. Gagawa natin ng hiwalay na video yon sa mga susunod. Comment lang kayo sa baba. Tapos huwag nyo kakalimutang mag-like, subscribe. Saka hit nyo yung bell notification para updated kayo sa mga bagong ilalabas kong mga video tungkol sa IT. So, hindi lang IT, meron din akong about sa construction, about sa home DIY. Yan. So, yun yung aking magiging channel sa YouTube. So, abangan nyo lang yun guys. Salamat.